everybody, and welcome to today's mini episode of Liknayan Podcast, where we're talking about burnout because we're all just absolutely burnt out today. Because what time is it right now? On my end, it's 10:30. What time is it on your end, guys? 11:30. 11:30. 4:30. So we're all burnt out, and what's a better way to get over burnt out than to talk about burnout? Let's all introduce ourselves. Hi, I'm Frankie. Everyone. Reggie. Philip. Cherry. And we are all burnt out physicists here to talk about burnout. So, let's talk about our personal experiences with burnout, especially in physics. So, let's start with Reggie. Can you share? Can we go clockwise? Clockwise. Yung clockwise ba ay ako yung kasunod? Tapos si Ikaw. burnout. Positive. Ano tama? Positive. Yeah. Burnout na. So yung experience ko na burnout na pwede ko i-share ay talagang recent lang kasi talagang yung hindi ko man justify kasi common din naman talaga sa academia nga yung experience na to kasi una yung kind ng research na ginagawa ng lahat experimental or theoretical. Hindi ko sure kung may konting heaviness sa head kapag theory yung ginagawa. So nandun lang palagi yung problem sa brain mo tumatakbo, tapos kapag talagang hindi mo na-hit yung breaks, talagang hindi ka makakatulog ng maayos, talagang na-ruin yung body clock mo at lahat. Tapos yung recent na experience ko nga talaga is talagang sinisira din yung clock ko na, pati attempt at a good lifestyle. Sira na yung work-life balance. wala life. Like, zero out. Tapos yung siguro isolated experience naman to kasi syempre postdoc ako, tapos tinatry kong papunta ako sa stage ng career na iniisip ko na gusto ko na ma-settle papunta sa permanent direction in a few years. So tinatry kong mag-manage ng mas madaming projects than kaya ko. Kaso, yun yung problem, di ba? Tinatry ko mag-manage ng mas madami than kaya mo. So, alam mo, wala kang enough time talaga. Wala kang enough time. So, halimbawa, yung time na kailangan mo to manage these projects per 24 hours is 48 hours. So, talaga, try mo siyang gawin ng ganun. Kasi siguro, yun nga yung recent na personal experience ko. Yun muna sa akin. Pero Ako siguro gusto kong ikaw muna, Cherry. sorry. Siguro for some of our non-physicist audience, since tayo, alam na natin, di ba, what being burnt out means. But how do you differentiate? Paano mo nasasabi na burn out ka na or you're just tired? I guess sa case ko kasi ay kilala niyo naman ako, optimistic ako na tao at jolly ako sa research. Motivated ako halos palagi. At kahit pa negative yung results, halimbawa makakuha ako ng negative results for all days in 2 months, kaya ko, masaya pa ako niyan eh. Kaya ko pa ilaban eh. So yung siguro signs ko ng burnout, from a personal side, kapag talagang na challenge na yung motivation ko din. So may konting hits. May up down din ng konti sa confidence. Yung confidence din. Ayun natin pinaka-detector ko ng burnout kapag may hit doon. And syempre yung pagod ka palagi. Bale, Reggie, parang napapaisip ka na, will I finish this problem or will this problem finish me? Ganyan, no? Pati ito lang gusto ko i-share bago kay pasa. Yung pinaka-indicator sa tanong ni Cherry. Uuwi ako ng bahay, bagsak agad.
pagpikit ng mata. Grabe. Siguro mas malala yan sa experimentalist kasi talagang physical labor pa eh. Times 10 ko. Sa akin naman yung brain shutdown immediately pag horizontal. Parang high whole day or ewan. Tapos pag uwi mo talagang flat. Ganun. Sige. So, ako naman siguro, no? Kasi paikot tayo. Well, siguro ako sa case ko yung burnout. Well, pare-pareho naman tayo, Reggie, Cherry, di ba? Tinuloy-tuloy natin mula Hindi tayo undergrad. nagpahinga eh. Pag-graduate ng undergrad, diretso Yes. masters. Pag-graduate ng masters, diretso PhD. Wala nang pahinga. Walang So, pahinga. bali parang after some years, mahihit mo talaga yung point na parang yung feeling mo pagod ka na. Yeah. Tapos ako, naramdaman ko yun nung time lalo na nung COVID. Kasi nag-lockdown, tapos parang lahat nag-shutdown, tapos parang nagpapakahirap kang mag-research para sa thesis mo, sa PhD thesis, tapos wala rin masyadong mapapatunguhan kasi lockdown, walang pupuntahan yung mga ginagawa, tapos parang ayun, medyo burnout na feeling. Kasi yun yung mga time na grabe yung pagsosolve ko hanggang sa kahit pagtulog ko, nagsosolve pa rin ako sa panaginip. Oh my God. It's haunting you. Ganong level siya. So yung ginawa ko para medyo maano ako sa pagka-burnout, para hindi ko siya maisip, bumili ako ng mga Gundam. Tapos tinigil ko yung pagtitisis, nagga-Gundam na lang ako ng mga 1-2 buwan. Tapos after nun, ayun, nakabuo ako ng mga madaming Gundam, mga 20. Mga 20 pa 30 ata na mga Gundam. Tapos sabi ko, ay hindi, okay na ako, pwede na ako ulit mag-research, may gana na ulit ako. Noted. Gundam lang pala. Sa akin, pala ng Gundam. Lego. Mahilig na ako sa totoo lang. Mahilig na ako sa Gundam. Pero di ba mahalang Gundam? Yeah, tas 20 pa yung sa kanya, no? Kaya yung Lego, alam mo yung sa TikTok lang, yung 15 pesos per set. Oo, nakita ko din yun. Yung ganitong kaliit lang. Pero meron na rin ako yung isang Porsche na Lego. 300 pesos lang. So. Kasi relaxing kasi yung di ba, yung parang yung feeling na hindi mo na kailangan mag-isip, susundin mo lang yung instructions tapos may mabubuo kang something. Kaysa yung magtitisis ka, parang walang instruction, wala kang susundan na fix na sa tapos dapat may mabuo kang something. Ganun siya. Gagawin. So ano pa ba? Yun lang yung masasabi ko siguro. So parang naging technique ko na rin yun na magkaroon ng breaks mga 2 weeks. Baka na-burnout na rin siya. I-add ko na comment yung pandemic kasi 'di ba? Sabi mo na tayo BS, MS, PhD. Tapos postdoc, iisingit ko yung PhD pandemic postdoc parang extra phase yun eh. hindi naman normal experience ng mga academics yun eh. So tumawid ka pa dun sa yun. Grabe talaga yun. Diba? Tapos magpa-positive ka sa COVID tapos dadalhin ka sa quarantine center. Tapos hindi ka na makapag-thesis. Nood na lang ng anime. Ikaw ba, Cherry, nag-defend ka ba live? Yes. Oh, nice. So, nasa Japan ka kasi. Ay, sorry. Yeah, naka-Zoom. Naka-Zoom ako nag-defend. Zoom. Wait, so nung nag-defend ka, kakasimula lang nun, di ba? Kakasimula lang ng COVID? In the middle. Yung pangalawang, yung pangalawang variant na? Delta. Yung Delta. Yeah. Tapos, nag-defend ako na may COVID. Diba? Tibay eh.
Kinakabahan nga ako nun kasi 'di ba masakit yung lalamunan. Oo. Nagkakamot-kamot. Habang nagde-defend ka, tapos may Oo, tas papasok. parang May papasok na mga... Ay, hindi naman kasi naka-isolate lang ako sa apartment nun. Yeah. Pero kinakabahan ako nun kasi masakit sa lalamunan tapos mahigit 1 oras kang magsasalita, 'di ba? Sabi ko, Oo. hala baka mawalan ako ng boses in the middle of defense. Kasi during ano yung first step natin for Colloquium? PhD? Colloquium? Hindi, before colloquium. Candidacy? Candidacy. Nag-candidacy ako before ako umalis ng Pilipinas. Tapos, habang nagka-question and answer part na, nawalan ako ng boses. So, may Pero ano naman PTS. nangyari? Ha? Ano nangyari? Feeling ko naawa na lang sila sa akin. Tapos tinapos na lang. Kawa naman tong babaeng to, patapusin na natin. Daming factors din yun eh. Yeah. Burnout sa experiments. Ayun. Okay. Ay, ako na pala. Yes. Turn ko na ba? Ayun. Your turn. So ako, siguro for me, yung time na na-experience ko yung burnout is na-feel ko na nawalan ako ng sense of purpose. Yeah. Di ba? Parang, bakit ko pa to ginagawa? Alam mo, bakit ko pinapahirapan yung sarili ko? Bakit ako nagpakahirap kumuha ng degree, ganyan. Tapos, ano mapapala ko? Tapos, parang di ba? Parang it's not just, hindi, parang physical, siya, exhaustion, tapos mentally exhausting siya. Tapos parang naghalo-halo lahat. Pero alam mo yun, parang for you, alam mo na hindi ka naman bobo. You know you can do better. Pero parang ikaw, hindi ka nagko-function as how you want to function. Diba? Na parang, alam ko naman na kaya kong gawin to, pero hindi sumusunod yung katawan mo, umaayaw yung utak mo. Parang nagde-detach ka na physically and mentally sa lahat. Yeah. Detachment. Yes. Ayun. So yeah, paano ako nakapag-deal with that? Ang hirap. Naging alcoholic. Yung solution ko din. Kaya kagabi. Lahat ng ang tawag dito. Some people will say your temporary dose of dopamine. Diba? Parang maghanap ka na lang ng anything that can make you happy even for a short time. Wow! Charot lang po! Oo, kasi parang maghanap ka lang ng something na may mafe-feel kang sense of fulfillment, may sense of accomplishment, pero hindi talaga siya yung long-term kind of feeling. So parang isa-satisfy mo na lang yung sarili mo, okay lang magawa ko. Feeling ko ganun din yung na-feel ni Philip nung nag-Gundam siya. Na every Gundam na mabuo mo, may sense of accomplishment ka. Oo. So parang yun yung nagbi-build up sa'yo. May sense of progress. Oo. Hanggang sa ikaw, sa puso mo, naisip mo na, okay, feeling ko, medyo nabuo ko na ulit yung sarili ko. Wow! Lalim! Ayun. Andun pa rin ako, nagbubuo pa rin ako ng self. Yung pakibuo nga din ng akin. Magbuuan na lang tayo. Di ba kayo tayo nandito? Di ba kayo nabuo ang podcast na to? Ginawang therapy session pa.
Open Ba't gusto ko therapy. podcast ito? Naging therapy session. Okay. So thank you all for your stories. Now, let's talk about what are the factors that you feel most significantly contribute to burnout among physicists, and how do you think academic and research institutions can give support to prevent this? So yung pinaka-factor tingin ko kasi talaga yung academic pressure. So siguro hindi na lang to tungkol nga lang din sa burnout, madami ding ibang pwedeng things na pumasok. Kasi yung academic pressure na highlighting ng outputs pati positive results, tapos syempre nakikita mo halimbawa yung iba, makita mo yung ibang fields ang bibilis maglabas ng output, tapos sa inyo one per year. Nakikita ko, naisip ko nga yan sa halimbawa experiment, pati theory ng mga may lang theory makapag-publish ka every month, tas experiment halimbawa sa ibang fields one every 5 years. Ganun. Tapos as yung mga scientists doon, alam mo, ayaw mo tumingin externally kaso yung environment is ma-feel mo pa din yung pressure Halimbawa, graduate na tong mga counterparts mo. So nandyan yung pressure na yan na galing dun sa environment mismo. So nandun siya sa buong setting ng academia ngayon na mas maganda kung siguro ma-mitigate ng konti. Though hindi ko sure kung paano. Alam ko may mga attempts na naman ang institutions na i-counter yun. Halimbawa kasi nasa lahat ng levels kasi yung burnout sa observation ko student, doesn't matter kung student ka, RA, graduate student, PhD, postdoc, kahit professors, nakita ko na mag-burnout ang professors, grabe. Oo. So yung siguro yung pwedeng maging support is lighten ng load or activities na pang yung gaya ng yung ginawa niyong dalawa, gumawa ng Gundam or Lego or build ng cellphone. Something na pang distract lang from getting burnout. Kasi yung nakaka-burnout yung research Kasi yung cost niya is yung galing sa environment dun sa pressure. So kailangan mo patigilin sa pag-research or sa pag-experiment siguro from time to time. So magandang sports activities na nakita ko nakakatulong sa akin. Yun mga siguro pwedeng mag-encourage ng sports fest o na madami or other activities na pang-distract lang. Yung distraction ay maganda kasi talagang yung research yung nakaka-burn. Tapos galing siya dun sa pressure which comes from the institution. So siguro kung pwede din mabawasan yung pressure though, hindi ko sure kung paano yung gagawin totoo kasi yung buong setup ng academia ganun ever since. So might take centuries to change yung buong culture na yun na set up for a millennia. Yun lang sa akin. So siguro yung madadagdag ko sa sinabi ni Reggie ay kasi sa academia may culture talaga ng yung publish or perish. Yeah. So yun talaga yung tapos bukod pa kasi diyan, so dapat syempre para makaland ka, para makakuha ka ng mga research grants, syempre dapat parang may may track record. So dapat madami kang publications. Pero kasi para makagawa ng isang paper sobrang hirap niyan yung time na i-conceptualize siya, yung time na i-solve siya, yung time na gawin yung experiment, yung time na isulat, yung time na pinasa mo sa journal, tapos hintayin mo yung review ng ilang months, tapos i-reject lang. Rejection. Tapos mag-i-edit ka ulit, tapos papasa mo ulit, reject ulit. Oo. Minsan nga, di ba? Minsan desk reject nga Parang isang taong kung nag-prepare, tapos biglang pagkasabit mo, same day reply, sorry.
Oo, parang this does not meet our journal standards, parang gano'n. Oh Oo. no! So gano'n, siguro 'yun yung mga malaking factor sa burnout. Pero siguro, well, madami ding factors. Siguro may mga life outside sa physics na nakakaapekto siyempre sa performance natin sa trabaho as researchers. Pero 'yun yung nakikita kong main talaga, main source ng burnout. Tapos kung paano naman siya paano siya tawag dito? Paano matulungan yung mga nagsa-struggle sa burnout? Yun, mga social activities within sa group. So from time to time siguro dapat may mga pa-social activities, siguro mag-inuman lahat, gano'n. Alcoholism yung Labas para uminom. Alcoholics Unite! You're speaking of Tapos ano pa ba? Yun lang yung naiisip ko kasi yun yung parang medyo na experience. Hindi ko pa alam yung kung may mga iba pa. Ayun lang. Ikaw, Cherry. Ayun, sa akin siguro, I think in relation sa sinabi ni Philip and ni Reggie, I think a lot of people in the academe have very unrealistic expectations. Na, 'di ba, yung publish or perish culture, na kailangan regular kang may output, kailangan regular kang may progress. 'Di ba, parang hindi naman siya makatotohanan kasi in reality, hindi naman lahat ng idea nagwo-workout, hindi lahat ng experiment nagwo-work. Some calculations take a lot of time, 'di ba? So parang pag constantly kang nire-remind na, you should have progress by this time, kailangan kang may pakita, may present at this time. Parang nakakaano rin nakakapagod din na. Oo. Diba, parang lagi na lang ba, ang goal ko na lang ba ngayon is i-meet ang deadline mo? Yung mga ganun. Yeah. Ayun, so, yun siguro yung number one na parang mas in relation sa personal experiences natin. And siguro within the academe itself, parang siya, hindi siya built for motivating talaga ng individual people. 'Di ba? Parang para siyang it's like one big corporation din. Na they just want to say na may naka-publish ng ganito, may naka-research ng ganito. Pero wala talaga silang pake kung ano yung nangyayari talaga from the bottom, kung The sino yung ground. mga workforce talaga, yung mga nag-research talaga. So, parang ang prestige lang is ano na yung nangyari. Hindi wala lang care if the people itself or ano nangyayari, 'di ba? Parang everyone's already falling apart. Pero bahala kayo. Mm. 'Di ba? Parang Ay, may naalala pala ako. Parang in relation din sa publish or perish culture. Madami akong mga nakitang videos dati na tungkol din sa ganyan. Tapos parang sinasabi na isa din sa mga factors ng burnout at kung bakit may mga umaalis sa akademya ay dahil parang, alam mo yun, ilang taon kang pinipressure na mag-publish, ganun. Tapos after some time, parang may mga tao na siguro nadi-disillusion sa akademya. Kasi ano ba yung nangyayari pag naka-publish tayo? May kinikita ba tayong pera doon? Wala. wala! Pa-publish na ulit. Ay, Next paper. tapos tayo pa yung magbabayad, 'di ba? Ang lala niyan. Oo. 'Di ba, ikaw na lahat ng nagtrabaho, ikaw na lahat gumawa, tas paki-publish po 'to, Babayad ka pa sa tas publisher. magbabayad ka, ang mahal-mahal ng babayaran 'Di mo. ba? Tapos anong balik sa'yo, ano lang, sense of fulfillment. very mag-Lego ka na lang. Mas mura. Oo. And siguro idadagdag ko na rin kung bakit mas feeling ko mas prone tayo ma-burnout, kasi wala tayong financial stability.
alam mo, there's always an anxiety na, baka next year wala na akong trabaho, hindi ko alam kung saan ako maghahanap ulit. Kailangan ko pang mag-isip ng bagong project, kailangan ko maghanap ng lab na kukuha sa akin. So parang, alam mo yun, it's nagko-compound yung mga kailangan maisipin. Kailangan magbigay ng progress. At the same time, kailangan mong isipin kung saan ka pupunta next year. So, nagpapatong-patong lang talaga. Sobrang personal nung kay Cherry. Daming hugot! Gusto ko lang isingit na yung binabanggit mo kanina tungkol dun sa yun nga, prestige na pag-highlight ng mga publications, ng mga nakaka-publish without giving any credits, halimbawa dun sa mga nasa ground na gumagawa ng madami din but getting negative results. Ito yung pressure na sinasabi ko din kanina. Na kahit pa i-try mo i-turn off yung noise, at some point magka-add up din siya lahat. Tapos mag-creep in siya sa mentality mo na wala ka na-accomplish na kung ano man, something. So yung that pressure. Yeah, tapos yun din, 'di ba? A lot of scientists are actually more introverted than we thought. Yeah. 'Di ba? Parang mas gusto ko na lang magstay sa lab, ayoko makipag-usap. Pero parang deep inside gusto nating mag-usap, gusto nating makipag-inuman sa mga tao. Ganun. Weird, 'di ba? It's a weird contrast, I think. Kasi parang pinilang yung tao talaga na nakaka-bond talaga ng mga scientists, I feel. Ewan ko, siguro. Siguro dahil introverted din tayo, kaya parang mas konti yung tao na nakaka-interact natin. Oo. Hindi lang halata. Wala tayong friends outside work. Aray. Do you have any advice for anyone who's feeling overwhelmed or is suffering from burnout? How did you survive burnout? So hindi madali mag-survive ng burnout, and I doubt na may exact solution or formula dito. So it can vary from person to person generally. But yung siguro na lang ang pwedeng gawin is to find a habit na you can do to blow off some steam. Kasi talagang yung burnout na yun talagang nagpa-pile up ng kailangan mo lang makapag-relax ng konti. Do something else except dun sa source ng burnout. So yung source niya, itigil mo muna yung paggawa niya, do something else. And yung siguro yung vague formulas is exercise, sports, alcohol, those things, or activities except dun sa source. Avoid yung source. Yun. Ako naman maghanap ng hobby. Kasi parang sa akin yun talaga yung best na para matanggal yung isip mo sa kung ano man yung ginagawa mo. Maghanap ka ng hobby tapos parang kasi sa case ko kasi yung hobby ko ay Gundam eh. So para sa akin relaxing yung parang tatanggalin mo yung pieces doon sa parang niya. Tapos i-assemble mo. Parang na-shut out ko lahat. Parang focus lang ako sa pag-assemble sa kanya. So parang yun lang yung naiisip ko tapos parang nakakatulong siya sa akin. Tapos minsan so dahil sa ginawa kong yun nung pandemic, parang medyo alam ko na ngayon kung paano i-handle. So yung ginagawa ko na lang ngayon ay parang example na stuck ako sa isang problem, hindi ko siya ma-solve ng mga 3 buwan. Yung gagawin ko, itatabi ko siya tapos hindi ko siya gagawin ulit ng mga 2 linggo, papabayaan ko lang siya. Tapos babalikan ko after 2 weeks. Tapos after 2 weeks na yun, parang nag-restart na yung yung utak ko. Tapos ayun, nagkakaroon ako ng positive na results dahil so parang wag lang kalimutan din magpahinga. Always take time to rest. Ang hirap ng sagat. 'Di ba? Oo. Ang hirap. Ako same din. I found stuff to do that's not work related. Yeah. So parang ginawa ko na ring rule for myself na halimbawa on weekdays I work, sure. Pero pag uwi ko ng bahay, I do my best not to do any work. So ngayon almost
90, 85% hindi na ako nag-uuwi ng trabaho. Tapos, weekends is for me. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, weekends is for self-care. Kaya, so, yun. I found stuff to do. Nag-start na ako ng sports. Ano pang mga ginagawa ko. Medyo nabawasan na rin ang pagiging alcoholic ko. Cherry, bali hindi ka mag-uuwi ng trabaho kung hindi ka uuwi. Hi! Umuwi po ako! Umuwi ako! Everyday, charot. Ay, teka lang. Ayun. Parang lang talaga. Find time to detach yourself from things that nagpapahirap, nagko-cause ng burnout. 'Di ba? Tapos yun din, tapos I in the time of my burnout phase, sabi ko I need to be happy. I need to find some source of happiness, ganyan. So, sabi ni Dr. Google, you need, syempre, una natin kukonsultahin si Google. Sabi niya, yun nga, kasi katulad ng mga sinabi niyo, 'di ba, na kailangan maging physically active, find something to do na healthy. So, change lang. Kailangan ayun din, kailangan kompleto rin yung tulog. So, as much as possible, I try to have good sleep. Ayan, hello Reggie. Nagte-take notes lang ako dito. Wag niyo pakinggan yung mga sagot ko. Nakalista dito ngayon, find happy, avoid source, Google. Wala akong tulog. Yung sabi ko nga, yung problema ko halimbawa, nasa ko imagine ko, yung description ko, kailangan mo ng 48 hours to finish something in 24 hours. Wala talaga time. So yung way, alam mo yung mindset na yan kasi, ikaw rin kasi yung nagbigay niyan sa sarili mo, di ba? Exactly. Yun nga eh. Kailangan mag-hard stop at some point. Oo. So parang ikaw din mismo, kailangan mong kontrolin na, kasi a lot of us, I feel, we are actually the ones giving ourselves pressure. Diba? Yun din pala, naisip ko din. Meron tayong self-induced pressure. Oo. Kasi we have expectations for ourselves. Diba? Kaya tayo nababurnout kasi na-feel natin na yung mga in-expect natin sa sarili natin, hindi talaga natin na-meet. And that's reality. Yeah. Okay lang naman na hindi ma-meet ang expectations. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. Sabi ko, okay lang. Tao pa rin naman ako. Diba? You just, agree. Okay lang. Sabi ko nang talaga, umabot ako sa point na nag-search na lang ako, how to be happy. Sumalungkot. Sumalungkot na nag-search na how to be happy. Pero diba, parang how to find sense of fulfillment. Mga ganyan. So, yun yung sinuggest sa akin ni Dr. Google. Diba? Start with small things. Kasi tayo, diba, we are already, yung mga ginagawa natin sa work natin, those are big things. It takes time. Hindi siya smooth battle. So, start with battles that we know we can conquer. Tapos, dahan-dahan lang. Isang Gundam at a time. Diba? Or 15 peso Lego. 15 peso Lego. Diba? Magkano lang? For 200 pesos, alam mo na kung ilang Lego yan. Diba? I earns. Pero paano kung yung hobby mo pala naging source na rin ng mo?
Kasi imbis na pa isa-isang Gundam lang, pinressure mo na yung sarili mo na dapat 5 sa isang linggo. Naalala ko lang, ito yung, magkikwento na lang ako ng mga habits to avoid siguro. Kasi naalala ko dati, yung isang hobby ko ay chess. Tapos kapag sobrang, yung chess state ko, tapos trash talker pa ako sa chess. Tapos nire-reflect niya yung state ko ng research. Kapag sobrang craft ng research ko, sobrang galit na galit ako sa chess. Tapos talagang yung mga kalaban ko, palagi ako nababan sa chess.com dahil doon. Oh my God. Pero so every week nababan ako. Makapag-attest yung mga labmates ko dito kasi ang ingay ko talaga. Naalala ko yan. Tinatype ko yung, tinatrash ko talaga yung kalaban ko hanggang umiyak sila. Kasi alam mo sobrang pure siya na anger na nag-reflect sa chess dahil sa burnout at frustration sa research na hindi ako satisfied na chine-checkmate yung kalaban ko. Di ba yun yung goal ng chess? Ang goal ko ay wasakan yung buong mentality niya. Alam mo, papapakil ko sa kanya. Uubusin ko lahat ng pieces niya, pati kukulong ko lahat ng pieces niya. So, naalala ko din Reggie dati. So, naging source na din. So, yung dati din, yung nag-losing streak ka, tapos yung sabi mo nag-chess ka nga kasi malungkot ka sa research, tapos nag-chess ka, tapos losing streak. Dumoble yung lungkot. Isang ingay sa lab, di ba? Toxic. To avoid. Find another hobby pag ganun. Pero siguro okay lang naman siguro yung ganyan, mag-chess ka. Pero parang i-separate mo. Yun yung 'di ba, parang detachment talaga. Kung ano man yung emotions na binigay sa ng research, sa research lang siya. Yeah. Exclusive. Sabi ni Dr. Google. detach lang. Inuwala ko kay Dr. Google. Yeah. Baka maraming degree si Google eh. I also agree with getting a hobby. My hobby in college was arnis, and it was very satisfying because you can when you're doing the ropes, you're like, oh my god, yung thesis ko. Ginawang outlets. Yung equation ko. Wala akong mag-derive. Nalalabas mo yung galit mo. Maghanap ng outlet. So I think it is very important to achieve a proper work-life balance and get a very relaxing hobby. Relaxing, tapos nag-ganun ka. Hindi ko ma-derive eh. Tapos minsan nag-carry over pa. Kasi di ba alam mo yung battle ropes? Yung ginaganon mo? Minsan yung gano'n. Yung cosine. Standing wave. Tangent. So, ayun. Well, does anyone have anyone else to add? If no one has anything else to add, thank you all for tuning in to today's episode about burnout, and we hope that this helps you not get burnt out. Or get over burnout. So, if you enjoyed this, be sure to like and subscribe, and we'll see you all in the next video. Bye! Bye. Bye!